Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at pag-usapan natin itong dalawang topic. Una nating pag-usapan itong si Congressman Teves. Ongoing ang murder complaint kanina, okay, ng NBI. Okay, formal ng kinasuhan itong si Congressman Teves. Yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Gerald Bantag, no? There is another complaint at kinasuhan si Bantag at itong si Ricardo Zulueta ng Department of Justice. Okay? May panibagong kaso. Alamin natin yan mamaya kung ano ito. Okay? So, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay, so unahin natin itong balita na ongoing kanina ang murder complaint laban kay Teves sa NBI. Okay, basahin natin itong balita. Ayan. Binalita ito ng GMA 2 hours ago na sabi dito na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, lagi itong trending sa social media. Na alam naman nyo naman na paborito ni Remulla itong laging starring sa media. Okay, sabi niya na the filing of murder complaint versus suspended Negros Oriental Representative Arnolfo o Arnie Teves Jr. by the NBI is now ongoing. Okay, i-update ko kayo dito. So kung ongoing na yan, so that means ito ay formal na kaso against Congressman Teves. Okay, so ang masasabi natin dito is sa wakas meron na talagang formal na kaso na talagang written. Okay, meron ng formal na complaint. So, ang tanong dito, ano ba ang mangyayari kay Teves? Okay? Haharapin ba ito kay Teves? Itong formal na complaint na ito. Yan ang malaking tanong. Haharap ba si Teves? At para sa atin, no? The way we look at the situation, so dapat lang namang harapin ni Teves itong mga complaint, no? Kung talagang sabi niyang he is innocent of this allegation, he should answer all this allegation naman sa korte. Okay? So sana umuwi na ito si Teves at sagutin niya itong mga complaint na ito. Okay? So yan ang update tungkol kay Teves. So anong masasabi niyo dito? Comment, react kayo sa ating comment section at pag-usapan na yan sa comment section. Okay? Pangalawa nating pag-usapan guys ay itong ang tungkol kay General Bantag. Pakita ko sa inyo. Video pala ito, no? Itong tungkol kay General Bantag. So, kinasuhan si Bantag at itong si Ricardo Zulueta, no? Ng torture at serious physical injury. Okay, panoorin natin itong video kinasuhan natin. Ng Department. Wait muna. Ayan, play. Department of Justice ng torture. Kinasuhan ng Department of Justice ng torture at serious physical injury sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at Bucor ex-Superintendent Ricardo Zulueta.
Nakakita ng probable cause ang DOJ prosecutors para kasuhan si Bantag ng 2 counts ng physical at mental torture. Itinuturing na mga accessory to the crime si Zulueta. Kaugnay naman ang inihaing reklamo ng bilibid inmates na sina Ronald Usman at Jonathan Escopete, sinaksak daw ni Bantag si Usman sa kanang kamay na nagresulta sa pagkaparalisa ng isa niyang daliri. Sa hita naman daw sinaksak ni Bantag si Escopete. Nangyari daw ang mga yan sa opisina ni Bantag noong February 2022. Wala pang pahayag ang kampo ni na Bantag at Zulueta. Okay. So, panibagong kaso ito, no? Na formal rin na complaint laban kay Bantag, no? So, nangyari ito 2022. Okay? So, that was a year ago. Oh. Kung para sa akin, no, kung mabigat ang ebidensya nila laban dito, tama lang na kasuhan nila, no? Oh. Pero sa akin at sa mga taong bayan naman, sana naman hindi lang ito gawa-gawa ng DOJ na talagang magmukhang kasalanan itong si General Bantag, di ba? No. Sana maging patas rin ang mga judges dito, no? Kung sino mang hahawak na mga judge tungkol dito sa inireklamo laban kay Bantag, because iba ito sa reklamo against Bantag na tungkol dito kay Percy Lapid, no? Madali kasing i-twist ang mga pangyayari. Okay? 2022 pa ito. Okay? Ibang reklamo ito. Hindi ito connected kay Percy Lapid. Nung unang complaint, unang kaso laban kay Bantag, no? Ang maraming tanong sa ating taong bayan, bakit ngayon lang ito kinomplain na yung bakit sinabay ito sa issue ni Percy Lapid. Yan ang malaking tanong, di ba? So, alam naman natin na itong si Gerald Bantag maraming nagagalit doon sa kanyang trabaho noon bilang Bucor Chief. Maraming preso, maraming drug lords na galit dito. So, ano ba talaga ang nangyari dito sa 2022? Itong bagong complaint na sinabay sa kaso ng Percy Lapid. Okay? Ano ba to? Pagpinta ba ito sa mukha sa credibility ni General Bantag to make Bantag magmukhang masama itong si General Bantag, di ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Hindi naman tayo makapag-judge dito, hindi tayo makapag sabi na hindi ito ginawa ni Bantag dahil I think bago sila nagsampa dito, meron siguro silang ebidensya at ang ebidensya na yan ay yung mga judges na ang maghusga kung yan ay guilty or not guilty. Okay, so update rin ito tungkol kay General Bantag. So yung mga audience ko dito, alam kong maraming sumusuporta dito kay General Bantag. Ano ang masasabi nyo dito? Comment, react, babasahin natin yan sa comment section. Okay, so this is a sad news for Bantag. So another complaint, so mag-comment lang kayo guys, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay, so like and share this video para kakalat naman ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para updated kayo sa mga balita tungkol dito sa mga nangyari kay Congressman Teves at dito sa kaso ni General Bantag. Okay, dito lang yan sa Don Mar TV. Okay, so guys, I will be updating with you all these stories, no, Bantag and Teves issue. At see you in my next video. Have a great day. Have a great night pala, and God bless inyo lahat.